Hi guys! For today, ito, naglalakad ako sa town ng Guernsey. Lunch break namin ngayon, kaya lang wala kaming pagkain. Ni Mau, ayan pala si Mau, oh. Kasama ko siya. Office mate ko din pala siya sa mga nagtatanong. Wala dito mabibilhan katulad sa Pilipinas na mga karinderya. Yun yung nakakamiss actually. So binibilhan lang namin dito yung mga M&S, yung mga Co-op. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga available dito pwedeng kainin. Yung mga quick lang, yung mga mabilis lang. Nakakamiss tuloy yung Pilipinas na ang daming option ng mga karinderya tapos mura pa, di ba? Anyway, teka, punta tayo doon sa store. So dito guys ako bumibili sa Marks and Spencer. Di ba sa Pilipinas yung Marks and Spencer mga damit-damit? Meron din dito, kaya lang dito sa M&S, dito sa Guernsey, meron din silang ditong para mga food hall. So tara, puntahan natin. Ayan. Ito guys yung food hall na M&S. Alam ko walang ganito sa Pilipinas eh. Pero dito sa Guernsey at sa UK, normal yung mga ganito. Ayan, may mga manok, mga baboy, tsaka ito mga ready to eat na papainitin lang. Ayan, meron din sila ditong mga beef, mga pork, tapos mga gulay at saka mga ayan, mga pasta, mga ready to eat din. Kasi sa Pilipinas, di ba parang mga digestives yung mga tinitinda nila. Dito all around, para din siyang mini supermarket. Ito, meron din dito mga prutas, mga sushi, tapos karamihan dito puro mga ayan, mga wrap at saka mga sandwiches. So ayan. Ito yung mga options dito and di ko alam kung anong bet ko. Ito guys, yung parang sa Pilipinas, maraming mga cookies, di ba? Ito yung uso dun actually. Ito yung natatanggap ko kapag Christmas. Ayan, yung digestives na yan, di ba? So meron yan din dito. Ayan, ang daming options. Yung M&S dito guys, meron din pala sila ditong bakery. Ayan. Masasarap actually yung mga tinapay dito. Ang ginagawa ko, hinihintay ko siya sa hapon pag nagsisale na. Ito masarap to actually. Ayan. So, ang naisip namin bilhin ni Mau, itong chicken, roasted chicken siya. Tapos, i-air fry na lang namin. Masarap to. Actually, natikman ko na to. Kaya ito na lang muna. Kasi hindi ko bet yung mga sandwich. Gusto ko kanin. Kasi alam niyo naman, mga Pinoy, dapat kanin, di ba? So, ito, bilhin ko lang to. And ayan guys, nakabili na kami. Actually, pinalitan namin yung binili namin. Ginawa kong southern fried chicken. Kasi habang nag-iikot, nakakita ko nito, naka-yellow tago. Ibig sabihin, sale. Siyempre, ano tayo, tipid at saka sulit. Mas marami pa to at saka mas mura, di ba? So, ito yung kakainin namin ngayong lunch. I-air fry lang din namin to. Guys, ito na. Kumakain na ako. Ito yung chicken na nabili ko. Southern fried chicken. Tapos, nabili ko lang siya ng 4 pounds. Kung convert natin sa peso, 4 times 80, nasa 320. Tapos, ilang piraso to? 6 na piraso. Di ba not bad na? Pwede na. Not bad. And yung lasa niya, okay lang. Pero ang nakakamiss, alam nyo, namimiss ko yung mga pagkain ng karinderya. Yung mga menudo, giniling favorite ko. Tapos yung mga gulay, tapos may libre ka pang sabaw, di ba? Tapos, hindi ko alam kung magkano. Dati kasi parang less than 100 nakakabili ng ganun eh. Ewan ko na lang ngayon kasi nga, di ba? Alam niyo naman, nagtataasan ng mga bilihin pero ang sahod hindi pa. Kain po muna ako. Sarap. Okay lang. Hindi pala sobrang sarap. Okay lang siya. Mas masarap yung chicken ni Tia Julie. Actually, mas gusto kong chicken luto ni Mama. Masarap mag-chicken si Mama. Kakain po muna ako ng aking lunch. Tapos, pasok ulit sa office.